Okay mga boss, meron tayong binili dito na na lowering crown ng Yamaha YTX. Ito siya mga boss, yan. Ibali yung itong clamp, yan pa rin yung stock ang ginamit natin, yung clamp niya na stock. Kasi mas gusto ko yung ganitong design lang. Tapos yung bolt, palitan ko na lang siguro ng stainless. Pansamantala yun lang muna din yung nabibili. Kasama sa nabibilihan yung sa stock nitong lowering crown ng Yamaha YTX. Ngayon, parang ito short review. Ang mga napansin kong issue sa ganito, yung mga aftermarket na ganito. Alloy naman ito siya, alloy. Ang una kong napansin diyan, ito mga boss yung yung butas nito. Paano ba makikita? Ito siya mga boss. Yung butas bali nito, siyempre papalusutin mo itong bareta sa butas nito. Yung dito, ang laki ng siwang yan. Dito, ang laki ng siwang yung dito. Lalo dito sa kabila. Tingnan mo na sa kabila. Ito mga boss yan, yung dito. Yan, tingnan natin makukuha sa zoom natin mga boss. Ito siya Yan, dito. Ito yung makakalo sa kamay ko. Ayan, yung part na yan. Ano siya, yung maluwag pa yan. Pero yung tornilyo natin dito, halos magpikit na yan dito. Ngayon, mayroon pa namang konting clearance dito, pero kung pipilitin mo itong higpitan, mapuputol to. Ito mga boss Ayan, konti na lang yung uwang na yan. Konti na lang yan. Pero dito, may siwang pa. Ibig sabihin yung pagkakagawa nila nito, hindi ganoon ka yung sa sukat ng butas, hindi 0-0. Dapat kasi 0-0 siya halos, para lalagyan mo na ng kaunting grasa ito para pag pinasok mo. Kaya nung stock dito, yung stock dito halos 0-0 yan. Pag sinuot mo, halos wala ka nang makita ang butas niyan. Pero pumapasok siya. Kaya konting higpit mo lang ng tornilyo, kapit na siya. Kahit bahagyan pa lang na higpitan, di mo na kayang magalaw. Ang iba nang ikot-ikutin mo siya. Dapat ito, ganun din sana ang ginawa nila. Ito, dapat yung butas niyan, habang nakabukas ito, dapat yung butas nito, saktong-sakto lang. Para pag hinigpitan mo ng dito, kunting pihit lang, kakapit na siya. So, yun po ang napansin ko dyan na hindi goods. Meron kasi akong binibili sana yung gawa ni Valdez, yung stainless. Mas maganda yung, kaso wala siyang stock. Gusto kong i-lowered to. Napalitan akong order na lang nito. Pansamantala siguro. Pero dito okay naman, diretso na, wala plug and play naman dito. Hindi na babangga yung manibela. Dito okay na siya, hindi siya babangga, may siwang pa. Okay naman yan sana. Butas lang ang problema. Kalabang yung problema dito mga boss Ito mga boss. Nakita nyo yung lock ng nakita nyo yung lock ng susian. Ito yung susian. Doon tayo sa kabila. Ito siya mga boss Ayan. Medyo malikot lang yung camera natin. Ito yung susian. Ayan. Patay ng flashlight mga boss para alam nyo yung review kung balak yung bumili ng ganito. Ayan siya mga boss Ayan yung susian natin, yan yung susian natin. Ayan. Bumabangga yan dito. Ayan, bumabangga siya dito mga boss. Hirap ng walang camera, walang mag-ilaw. Tagayin nyo na mga bossing. Ayan. Ito yung susian natin, nandyan yung lock. Ayan. Sa mga naka-YT, alam nila yan. Yan yung susian natin, di ba? Yung lock ng susian, ito. Ayan. Ito naman yung pinaka-stopper niya. Dito, pag nag-lock tayo, dito siya babangga. Dito. Yung lock na yun, nung nakaliko na gano'n, di ko may pihit na gano'n, di ko may kabig kasi bangga dito yung yung lock, bangga dito sa labi na to. Di
hindi mo siya mailiko talaga. Sabi ko magtakaw din sa aksidente pagka ganun kung nagkataon, hindi ka makaliko. Ngayon ang ginawa kong paraan dyan, hinasa ko yung ano, yung lock, binawasan ko ng konti. Ayan siya mga boss, oh. Yan, yun yung lock na yun, binawasan ko ng konti yan para wag siyang kumaskas dito. Yan dito, wag siyang bumangga. Inalis ko ng siguro 1mm yung mga 1mm yung inalis ko para hindi na siya dito bumangga pag nagliko-liko tayo, kasi delikado siya mga boss. Yun lang, yun ang ano natin dyan napansin. So sa mga balak magano, depende siguro kung sa ibang seller, pero para sa akin di ako masyadong portable, kaya ginawa ko ng paraan. Pero ngayon medyo okay naman na. Maraming kasi ako napanood nito na mga review na titipak to, nababasag to. Siguro pinipilit nilang pagtikupin to, persa ngayon itong alloy kasi pundido to alloy siya na parang pundido. Ang pasok dito kasi yung pang white, pang STX. Ang problema lang ng pang STX, medyo magbabago ka ng bracket dito, itong tornilyuhan para dito sa board na to. Yung tornilyuhan na hindi sila saktong-sakto, hindi sa fit dito, pero nakagawa ng paraan yun. Ang ikalawa nung sa STX, pag yung ginamit mo yung stock ng STX nito, hindi siya ano dito, pag nilusot mo to babangga sa manibela. Siguro magpapagawa ka ng manibela na ano, hindi babangga dito, pwedeng iba yung design ganun. Pero nakagawa ng paraan, iba naman, pwede mong pukpukin siguro to yung manibela, ganun mo, pukpukan mo dito pa-press or bahala ka kung basta wag babangga ito. Good sana yung pang stick dito kasi matibay talaga yun. Japan kasi yung ganung ano yung kulay alloy. Yun lang po mga boss ang short review natin sa lowering crown na nabibili sa aftermarket. Kaya kung gagawa mo ng paraan, mahilig ka mag DIY, goods naman. Pero kung kulang ka sa gamit, wala kang grinder, marami kasi may grinderin ka, so hindi po masyadong ano tayo. Yan lang po mga boss.